Maraming taon akong nasa ibang bansa. Salamat sa aking manugang na si Ethan na nag-aalaga ng aking anak at pinapatakbo ang kumpanya sa Pilipinas. Ang Riverton Group naging namunggunang conglomerate sa lungsod ng Harbor. Maligayang pagdating, Ginong Blake. O diretso na sa opisina? Hatid mo ako sa pinakamalaking dealership. Gusto ko ang pinakamagandang kotse para sa aking manugang, si Ethan. Viv, sino mas magaling sa kama? Ako ba o ang asawa mo? Hi, Tatay. Nasaan si Ethan? Kasama mo ba siya? Hindi, Tatay. Lading lumilipad para sa trabaho. Halos hindi ko na siya makita. Ang manugang mo, wala pakialam sa akin. Walang katotohanan. Laging nasa business trip si Ethan. Nagsusumikap siya para sa'yo at para sa kumpanya. Sapat na. Vivian, kung magsalita ka pa ng hindi magpasalamat tungkol sa kanya, umalis ka sa pamilya natin. Okay. Gusto kong tingnan itong kotse. Walang problema. Sumunod lang po. Viv, ano ang sumpang asawa mo kay Ginong Blake? Mas mahalaga siya kaysa sa'yo, ang sariling anak. Kailan tayo makakapag-date ng buong buo? Ako lang ang anak ni Tatay. Kung ipilit kong ikasal sa'yo, talaga bang ipapalayas niya ako sa pamilyang Blake? Oh, tama. Bukas, maghahanda ako ng pagdiriwang para kay Tatay. Pakita mo ang galing mo. Kung tanggap ka ni Tatay, hihiwalayan ko si Ethan at ikakasal sa'yo. Mahal, para lang makasama ka, gagamitin ko ang lahat para makakuha ng regalo na mapapabilib siya. May limited edition luxury car sa lungsod ng Harbor. Perpektong regalo para kay Ginoong Blake. Pupuntahan ko ngayong hapon. Mahal, sobrang bait mo sa akin. Kung mapapabilib ko si Ginoong Blake, ikakasal kay Vivian at palayasin ang pangit na yon. Hindi lang ililigtas ko ang kumpanya ko, baka ang Riverton Group ay mapasa akin din. Maganda ang handling nito. Bagay kay Ethan. Kukunin ko ito. Okay, sure. Umalis ka sa kotse ko. Akin na ito. Kotse mo? May nagreserba na ba ng kotse? Wala po. Ang modelong ito lang dumating ngayon. Walang nagreserba. Dahil walang nagreserba, ibig sabihin, hindi pa sa'yo ito. O talaga? Ang mga katulad mo, pang test drive lang. Para sa cheap thrill. Pinapaliwanag lang kita. Gamitin mo ang card na ito. Ang kotse na ito, ako ang bibili. Okay. Wait lang. Ako ang unang nakakita. Bakit naging sa'yo na? Sigurado ka? Lolo, ipapakita ko sa'yo ang tunay na mundo. Sa lipunang ito, ang batas, hindi salita ang basehan. Pera ang batas. Latest model ito ng Lau. $150,000 ang halaga. Ikaw si Tom, di ba? Opo. Kasabay nito. Kanino na kayo ng sasakyan? Siyempre po sa inyo, sir. Ako na po ang mag-asikaso ng papeles. Sumunod po kayo. Wait lang. Hindi ba itinuro ng iyong magulang ang unang dumating, unang served? Ikaw lang naman ay mahirap. At may lakas ka pang turuan ako ng asal. Bilisan mo ang papeles. Kung masira ang regalo para sa biyenan, kaya mo bang bayaran? Opo. Sumunod po kayo. Ang iyong biyenan, ganyan ba siya ka-impresibo? Hindi ko naman itatago. Ang aking biyenan ay chairman ng Riverton Group. Kung bumahin siya, buong lungsod ng Harbor nanginginig sa takot. Ang tagapagmana ng Riverton ay walang iba kundi ang aking asawa. Ang mga katulad mo sa ilalim ay hindi karapat-dapat magdala ng aming sapatos. Tagapagmana ng Riverton. Si Viv ba ang tinutukoy niya? Tagapagmana ng Riverton Group, siya ang aking asawa. Ikaw pala ang manugang chairman nila. Ang Riverton Group ang may-ari ng Harbor City. Silang nasa tuktok.
Sino ang magdahas sa Riverton Group? Nanggaliwa ba talaga si Viv kay Ethan? Hindi maaari. Maaring spoiled at pasaway si Viv, pero hindi siya manggaliwa. Lolo, kung takot ka, pwede ka pa umalis. O sa isang utos ng aking asawa, mawawala ka sa Harbor City. Sige, ipatawag mo asawa mo. Gusto kong makita kung anong laro niya. Ang aking asawa ay CEO ng Riverton Group, si Vivian Blake. Hindi lahat makakakita sa kanya, lalo na ang talunan tulad mo. Busy kami! Mas malaki kinikita namin sa 1 minuto kaysa buhay mo. Huwag mong ipilit, Lolo! Umalis ka! Sinabi mong si Vivian Blake ang asawa mo? Ano? Gusto mong lapitan ako? Katawa-tawa, narinig ko. Ang asawa ng tagapagmana ng Riverton ay bata at mahusay, rising star sa negosyo. Paano siya maging isang pogi na sinusuportahan ng mga brand tulad mo? Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Humihingi ka ng gulo. Oh, Gino. Okay lang po kayo? Gino, halika, bumangon. Anong ngayon? Huwag mong sabihin na nagkataon lang. O nagpapanggap ka lang. Magaling. Magaling talaga. Alam mo kung sino ako, pero sinaktan mo pa ako. Abangan mo. Tatawagan ko ngayon asawa ko. Papahabulin ka niya. Magaling hihintayin kita dito. Gusto kong makita kung paano ako haharapin ng tagapagmana ng Riverton. Kung ang kahihiyan kong anak ay nangaliwa kay Ethan, babaliin ko pa niya. Hey, Dawe. Si Viv talaga yan! Hey, mahal. Viv talaga? Ikaw. May isang walang utak na talunan. Pinag-aagawan ako ng mamahaling sasakyan. At higit pa, di niya sineseryoso ang Riverton Group. Bilisan nyo, ipadala nyo ang tao dito para ayusin siya. Hindi pwede. Umuwi lang ngayon si Ama. Kung malaman niya na pinapalaki ko ang aking kapangyarihan sa harap niya mismo, hindi niya ako papalampasin. So, we just let it go? Bukas na ang pagdiriwang para kay Ama. Ang mahalaga ngayon ay ihanda ang regalo. Basta pasayahin mo siya. Kalimutan ng sasakyan, pwede niyang ipaluhod at humingi ng tawad. Paano ko naging ganyan ang anak ko? Hindi lang siya nagloko, ginagamit pa siya. Maswerte ka na yon. Kailangan kong bumili ng regalo para sa pagdiriwang ni Ginong Blake. Wala akong oras para sa basura tulad mo. Kaya pupunta siya sa aking pagdiriwang. Bilisan nyo! Bayaran na! Gusto kong dalhin na ngayon! Opo, Gino. Sumunod po dito. Matandang lolo, anong ginagawa mo ngayon? Naintindihan ko. Pinipilit mo kami para mangutang lang ng pera. Tama? Dito, kunin mo. Di naman sayang ang pagpunta mo. Umalis ka na. Boss, napakabait nyo! Gino, makinig po kayo. Maswerte kayo na nakilalang mabait na boss. Ingatan nyo po, kunin ang pera at umalis. Dahil gusto mo, gamitin ang pera sa lahat. Tingnan natin kung sino ang tataas. Ano ang ibig mong sabihin? Hahabulin ko ng doble ang presyo ng sasakyan. Babayaran ko ng doble ang kotse. Ano? Babayaran mo ng doble? Huwag kang magpanggap na mayaman. Alam mo ba ang presyo ng kotse na to? Ang totoo, alam ko man ang presyo o hindi. Wala kang pakialam. Ang dapat mong alalahanin ngayon ay ang pera mo. May pera ka ba para makalaro? Fine. Gusto mong laro? Laro tayo at ipapahiya kita. 5 beses! 10 beses! 10 beses? Ang kotse na to ay 5 milyon! 10 beses ay 50 milyon? Ikaw! Ano? Hindi mo kaya? Hindi ka ba matapang kanina? Natatakot ka na? Siyempre hindi. Ang buong Riverton Group ay magiging akin balang araw. Bakit ako matatakot? Abangan mo lang.
30 million lang binigay ni Vivian. Idagdag ang ipon ko, 50 million lang. May 20 million pa ang kumpanya. Hanggat ma-impress ko si ama ni Viv, ang Riverton Group ay magiging akin balang araw. Ang liit lang ng perang to. Chirme beses! 100 million! Okay, ang kotse ay sa'yo na. Sana hindi ka magsisi. Bakit naman? Hindi mo maiintindihan. Magiging manugang ng chairman ng Riverton Group. Anong pagsisisi ang mangyayari? Anong hinihintay nyo? Ang matandang to, walang perang pambid. Palayasin na siya. Sa akin na ang kotse na to. Umalis ka na. Kung patuloy kang mag-abala dito, tatawagan ko ang security para palabasin ka. Duwag, huwag kang makadikit sa akin. Kung makita kita ulit, ipapapatay kita ng malupit. Parang tanga. Sa welcome banquet, ituturo ko sa iyo kung ano ang malupit na kamatayan. Hey, mahal. Yung mamahaling sasakyan na inihanda mo para kay Daddy, magugustuhan niya yon. Basta masupil ko si Ethan, mapabilib ang tatay mo, makuha ang kanyang pabor, at tanggapin kami. Gagawin ko ang lahat para makasama ka. Mahal, masyado kang mabait sa akin. Daddy, kailan ka bumaba? Walang ingay. Bakit hindi ka pa natutulog? Late na. Kumukuha lang ako ng tubig. Babalik na ako. Tiggle. Viv, sa mga taon na nasa ibang bansa ako, kumusta ang relasyon mo at ni Ethan? Bakit biglang binanggit si Ethan? May nalaman ba siya? Okay naman kami, Daddy. Bakit biglang binanggit si Ethan? Si Ethan ay mabait. Hindi tulad mo, hindi siya mainitin. Masyado kitang binigyan ng lahat. Ako lang ay nag-aalala na baka may ginawa kang mali na ikinadismaya niya. Daddy, pwede ba wag mo akong laging sermonan? Daddy, sa pagtanggap mo, ipapakilala kita sa isang tao. Sa mga taon na ito, malaki ang tulong niya sa akin sa mga gawain ng kumpanya. Akala ko si Ethan ang nag-aasikaso ng mga gawain ng kumpanya para sa iyo. Binigyan kita ng magandang posisyon. Anong tulong pa ang kailangan mo? Daddy, bias lang yan. Top-notcher siya sa finance sa isang elite na kolehiyo. Para sa welcome banquet mo bukas, may sorpresa siya para sa iyo. Magugustuhan mo yon. Loser tulad mo, hindi ka dapat mag-alaga ng sapatos namin. Impossible. Hindi ko magugustuhan ang regalo niya. Ngunit kapag nalaman niya kung sino ako, masisiyahan ako sa kahiyahiyang mukha niya. Sa mga taon na ito, malaki ang pagbabago ng Riverton Group. Opo, Ginoong Blake. Salamat sa manugang ninyo. Ang sanggay ng harbor ay dumoble ang negosyo at empleyado. Halos hindi ko nakilala ang mga tao dito. Medyo pasaway ang anak ko. Pero swerte, ang manugang ko ay isang mahusay na tao. Mapapangalagaan ng mabuti ang Riverton Group. Sabi ni Vivian, itong araw ay nakaitim na suit ang tatay niya. May brown na kurbata at may custom V-brand na relo sa pulso. Ginong Reed, tingnan mo ang suot niya. Hindi ba siya si Ginong Blake? Oo, siya na yan. Ginoong Blake, masaya ako makita kayo dito. Pinaghandaan ko ito para... Kayong dalawa? Sino siya? Yung loser na nag-away sa akin para sa sasakyan kahapon. Paano siya nakapasok sa welcome banquet ng Riverton Group? At yung relo, hindi ba siya si Ginoong Blake? Impossible, Ginoong Reed. Parang wala pang 30. Hindi tugma ang edad. Marahil isa lang siyang may-ari ng maliit na kumpanya.
Gustong lapitan ng lahat ang malaking grupo tulad ng Riverton. Sa welcome banquet ni Ginoong Blake, normal lang may mga crasher tulad niya, di ba? Kayong dalawa. Akala ko may tapang. Akala ko may tapang ka. Sa huli, kailangan mo pa ring lumuhod at magpakatuta sa akin. Ngunit, hindi kayo nararapat sa lugar na ito. Umalis ka na at huwag kang makisawsaw. Narinig mo? Sabi ni Ginoong Reed. Umalis ka! Kayo, isang araw lang, lalong lumabo ang mata mo. Nakikita mo pa ba? Alam mo ba kung sino kausap mo? Alam mo ba kailangan kang turuan ng leksyon? Suntukin siya. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang... Sino po ba siya? Ano kay Vivian? Hindi ba siya... Kaya ikaw ang nagpahiya na asawa ni Vivian, si Ethan Carter, di ba? Kaya mo ako sinuntok para sa sasakyan kahapon. Ano? Natalo ka kay Vivian, kaya sinusubukan mong talunin ako sa ibang paraan. Akala niya ako si Ethan. Okay, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para malaman kung paano sinisira ng di makataong anak ko at ng lalaking ito ang buhay namin. Wow, nakita ko ng mga walang hiya. Pero ang isang boy toy na nagmamayabang dito para harapin ang asawa, una ko lang makita to. Pre, tingnan nyo. Siya yung kabit, pero nagpapakamakatarungan pa sa harap ng asawa. Si Lucas yan, di ba? Palaging nagmamayabang sa kumpanya. Akala ko magaling siya. Palibasa, ginamit lang ang katawan. Walang gas na sa sarili. Kahit gusto ni Vivian, hindi dapat niya gawin to sa harap ni Ethan. Manahimik kayo! Ethan Carter, may sakit ka na at halos patay na. Hindi ka karapat-dapat kay Vivian. Pinakawalan kita kahapon, pero ngayon, nandito ka pa at humihingi ng gulo. Pinigilan nyo siya. Ako ang magtuturo sa iyo sa ngalan ni Vivian. Walang kwentang asawa. Ang lakas ng loob mo! Pinagsama-sama nyo ang isang dayuhan para saktan ako. Gusto nyo ba ma-fired lahat? Sinabi mo? Si Ginoong Reed ang minamahal ni Binibining Blake. Si Ginoong Blake ay bumalik para ibigay ang Riverton Group sa Binibining Blake. Kung sakaling siya ang magmana, si Ginoong Reed ang susunod sa kanya. Mas mataas sa lahat. Ikaw naman, ang di masayang asawa, talaga na nakatakda kang maalis dito sooner or later. Maraming isinakripisyo si Ethan para sa pamilya, pero ginagawa nila siyang ganito. Ang di makataong batang yan, walang ginawa para pigilan ito. Sigurado ka ba na ipapasa ni Ginoong Blake ang grupo sa kanyang anak? Natatakot akong maaga pa, hindi ba? Si Ginoong Blake, isa lang ang anak. Kung hindi niya ipapasa sa kanya, ipapasa niya sa talunan na katulad mo. Ginoong Blake? Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong tatawanan ako? Ethan Carter. Masyado akong mabait sa'yo. Gugustuhin mong hindi makalimutan ang kapalit ng paglaban sa akin. Tigil! Nasa pagdiriwang ni Ginoong Blake tayo. Huwag kang magsimula ng gulo dito. Tama si Binibining Linwood. Ang dalawang babo, alam nila na ito ay pagdiriwang ni Ginoong Blake. Pagdiriwang ni Ginoong Blake at nagawa pa nilang inisen si Ginoong Reed. Pinapagalitan lang sila ni Ginoong Reed. Sinabi ko, walang pwedeng gumulo dito. Kayo dalawa, bingi ba kayo? Salamat, nakarating ako. Pagaling si Lucas, siguradong nakuha niya loob ni Ama. Magaling! Magaling talaga! Binibining Linwood, dahil matagal ka na dito, sa tingin mo, kayang labanan ako? Binibining Linwood, sinabi na ni Binibining Blake, hanggat mapayag si Ginoong Reed ang chairman, agad siyang pakakasalan. Kung magsalita lang si Ginoong Reed, ikaw, at ang walang kwentang loser sa likod mo, magkakasama kayong maalis dito. Last chance. Umalis ka na. Kung hindi, dadanasin mo ang sakit. Kayong dalawa? Managinip ka na lang. Si Ginoong Blake, hindi basta-basta maloko tulad ni Binibining Blake.
Hindi niya kayo papayagan ang mga pabebe na umaakyat sa pagsibing. Engkanto! Masyado akong mabait sa'yo. May lakas ka bang suntukin ako? Patayin kita! Basura tulad mo, deserve ang suntok. Hindi ba kapaniwala? Kayo! Gusto niyong galitin ako? Anong problema ninyo? Pinigilan niyo siya! Magbabayad sila sa ginawa nila! Ano? Anong hinihintay niyo? Kung sinong sumuway, siguraduhin ko walang makahanap ng trabaho sa harbor. Bitawan niyo siya! Hindi ka ba mayabang kanina? Patuloy lang. Walang kwenta ka, Lucas Reed. Naniniwala ako na babayaran mo ang ginawa mo ngayon. Lahat ng ito. Ano, gusto mo akong bayaran? Sa susunod na buhay mo! Akala ko, matapang ka. Ganyan lang? Duwag ka pala. Ano ang ginagawa mo? Tego! Mahal. Kinapatay niya ako! Subukan ninyo sino ang may lakas. Suntukin ang lalaki ko. Ama? 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 Viv, tinatawag mo siyang ama? Kung talagang ama ni Vivian siya. Sinigawan ko lang ang chairman. Ng Riverton Group. Ginoong Reed, hindi mo ba sinabi na kabit lang siya ni Binibining Blake? Kung ganoon, paano siya naging chairman na yon? Manahimik ka. Gusto mo bang lalong lumala? Ama, ano ang nangyayari? Huwag mo akong tawaging ama. Vivian, tingnan mo ang sarili mo. Ano ka na ngayon? Sa harap ng lahat, nakakapit sa isang basura. Naisip mo ba ang dignidad ni Ethan? At saan mapupunta ang pangalan ng pamilya Blake? Ama, anong sinasabi mo? Hindi basura si Lucas. Gumawa pa siya ng sorpresa para sa pagbabalik mo. Sorpresa? Wala akong pake... Ginoong Blake, buong aking kasalanan ito. Hindi dapat ako dumating sa iyong pagdiriwang. Viv, baka may nasabi ako na hindi ko namalayan. Kaya sinuntok niya ako agad. Huwag kang mag-away sa ama mo dahil sa akin. Ama, alam ko sanay kang nasusunod. Pero hindi mo pwedeng sinuntok ang tao nang walang dahilan. Vivian, para sa isang gwapo, hindi mo man lang tinanong ang nangyari at sinita mo ang iyong ama? Paano mo nagawa ito sa iyong ama? Ako. At ikaw, sinabi mong ako ang sumuntok sa iyo? Okay, gawin ko na lang. Ama, Ginoong Blake, galit ka dahil sa sasakyan, di ba? Hihingi ako ng paumanhin. Suntukin mo ako, sigawan. Tatanggapin ko. Huwag lang sisihin si Viv. Dahil sa akin, seryoso ako sa kanya. Manahimik ka! Ako, si Richard Blake. Si Ethan lang ang manugang ko. Sino ka para sabihin yan? Tumayo ka. Ama, ano ang espesyal kay Ethan na gusto mo siya? Magiging totoo ako. Ang mahal ko si Lucas. Pagbalik ni Ethan, hihilingan ko siyang mag-divorce. Papakasalan ko si Lucas. Manahimik ka! Nalulunod ka na ba? Kung mag-divorce ka, handa kang umalis at sa grupo. Ama, anong sinasabi mo? Ako lang ang anak mo. Hindi lang anak ni Chairman si Vivian, kundi CEO din ng Riverton Group. Sa halip na lapitan si Ginoong Blake, tulungan ko na lang si Vivian.
kontrolin ang kumpanya. Sa oras na yon, ang matandang yon ay susunod sa akin. Viv, baka si Ginoong Blake matagal na nag-enjoy at medyo nalilito na. Nasa iyo naman ang Riverton Group. Magpapatuloy ang paglago nito. Bakit hindi natin hayaan siyang bumalik sa ibang bansa at mag-enjoy doon? Tama si Lucas. Ama, parang matanda ka na talaga. Baka may demensya ka. Ganun na lang. Pirmahan mo ang dokumento, ibigay lahat sa akin. Ipapadala kita sa ibang bansa. Hanap ako ng pinakamagandang bahay para mag-enjoy ka doon. Paano? Ipasa sa akin lahat? Sa paraan mong baliktarin ang tama at mali. Walang sentido ng paghusga. Sa tingin mo, karapat-dapat ka mana ang imperyo na itinayo ko sa kalahati ng buhay ko. Hindi ako karapat-dapat. Ako lang ang anak mo, Ama. Kung hindi para sa akin, kanino ko ibibigay? Kay Ethan? Yung walang kwentang walang silbi na palaging walang ginagawa? Tama po, Ginoong Blake. Narinig ko si Ethan Carter ay ampon bago ikasal sa pamilya Blake. Kung hindi inawa ni Viv at binigyan ng pagkain, baka nasa kalye siya ngayon nang ongolekta ng basura. Pinagsasakripisyo mo siya para sa kanya at sinasaktan ng sarili mong anak. Kung hindi yan demensya, ano nga ba talaga? Tama, Binibining Blake ang lehitimong tagapagmana. Kama po, at higit pa, taon na siyang namamahala sa Riverton Group. Lumago kami sa pamumuno niya. Ang lahat ng mga boss patuloy na pinupuri si Binibining Blake bilang henyo sa negosyo. Narinig mo, Ama? Ikaw lang ang palaging pinapaboran si Ethan. Palaging ka-abroad. Kung hindi dahil sa akin at Lucas, pinapanatili, pinapatakbo, paano aayat ang Riverton Group? Walang kwenta kayong lahat. Pinapangalanan niyo yan na pagsusumikap. May lakas kayong sabihin yan. Kung hindi si Ethan ang naglilinis ng gulo mo, nagtrabaho araw-gabi para sa grupo, ang Riverton ay nasira na ng matagal na. Sapat na! Ama, nasa harap mo na ang katotohanan. Ayaw mo pa rin maniwala. Anong uri ng sumpa ang ipinatong ni Ethan? Pinabringwash ka niya? Sabi mo katotohanan? Okay, sinabi mong ang Riverton naging numero 1 sa lungsod ng harbor dahil sa iyo. Sagutin mo ito. Tungkol sa huling quarter ng core businesses, ano ang kabuuang input at output? Para sa H2, ano ang aming focus? Ano ang aming diskarte sa pag-unlad? Ang input at output. Ginoong Blake, kung sinusubukan mong pahirapan si Viv, sabihin mo na lang, sa isang quarter, ang Riverton Group, maraming proyekto. Si Viv ang CEO ng grupo, kung siya mismo ang magbabantay. Para saan pa ang mga empleyado kung ganun? Wala kang pakialam sa pagdidisiplina ko sa anak ko. Sumangayon ako kay Lucas. Pahirapan mo ako. Sa medical devices lang, Riverton Group ay may maraming proyekto. At ngayon, tinatanong mo ako sa bawat kita ng proyekto? Hindi ba ito pahirapan? Medical devices? May ganun ba tayo? Sa Reed Corp yan. Matagal ko nang narinig na sobrang dedikado si Binibining Blake sa Reed Corp, ang maliliit na kumpanya ni Ginoong Reed. Siya ang CEO? Hindi niya alam ang negosyo? Sige. Ngunit mas pinapahalagahan niya ang negosyo ng iba? Binibining Blake, sa core businesses ng Riverton, may 3. Ang input-output numbers ay nakakompile sa report ng mga tauhan kada quarter. Ipinapasa sa iyo para aprubahan. Tungkol sa medical devices na iyong binanggit, ikaw ang nagpilit kukunin ang pondo para sa Reed Corp. Halos magdulot ka ng malaking utang sa Riverton. Si Ginoong Carter ang... Sino ka para sabihin yan? Vivian Blake, para sa iyo ang sampal na ito dahil hindi mo alam ang tama at mali. Ama! At ito naman para sa iyo na walang ginawa at hindi nag-iisip. Mula ngayon, Vivian, umalis ka na sa upuan mo. Ama, totoo bang anak kita? Sinaktan mo ako? Para lang sa isang dayuhan. Sana nga, talagang nakuha ka lang namin sa basurahan. Paano ko napaalagaan ang isang kahihiyan tulad mo? Binibining Linwood, kasama ko na. Simula nang itatag ang Riverton. Isa siya sa aming mga matagal na empleyado. Kung ganito mo tratuhin, si Vivian, kahit ikaw ang anak ko, hindi karapat-dapat na manatili bilang CEO ng grupo. Huwag mong talimutan, ako ang namamahala ngayon sa Riverton Group. Tsaka, anong masama sa paghampas ko sa kanya? Tama ka, manager siya sa Riverton. Ngunit sa totoo lang, ayan lang siyang aso ng pamilya Blake.
Kailan pa ang asong bahay ang sumigaw sa amo nito? Walang pag-asa ka! Ang kasalanan ko ito. Nabigong palakihin ka ng tama. Siyempre, kasalanan mo. Kung hindi mo ako pinilit magpakasal kay Ethan dati, nakaasawa ko na sana si Lucas. Ngunit hindi pa huli. Sa sandaling ipadala kita at tanggalin ang iyong posisyon, magpapawalang bisa ako ng kasal. Tungkol sa Riverton Group, huwag kang mag-alala, Ama. Tutulungan ako ni Lucas dito. Walang utang na loob ka! Managinip ka na lang! Ginoong Blake, sabi nga, ang matalino sumasabay sa panahon. Sa sitwasyon na yon, mas mainam kang maging matalino at payagang ikasal kami ni Viv. Kung hindi, Parang maaga pa ang pagdiriwang nyo. Binibining Blake, kahit ikaw ang nagdedesisyon para sa grupo, si Ginoong Blake, meron pa ring mahigit 65% ng mga shares. Bilang pinakamalaking shareholder, may kapangyarihan siyang tanggalin ng CEO. Ano ang sinabi mo? Ang negosyo ng Riverton Group ay umabot na sa 23 bansa, higit pa sa makikita sa lungsod ng Harbor. Ama, ang sinabi niya... Tama lahat ng sinabi niya. Umuwi ako ngayon para sabihin sa'yo kung gaano kaganda na ang negosyo. At ibigay ang kasunduan sa'yo at tuay ang kasunduan sa paglipat ng shares. Ama, alam kong mahal mo ako. Since you already had this drawn up for me, bilisan mo at ibigay mo na. Ama, ano ang ibig mong sabihin? hindi ako makapaniwala na sa murang edad. May demensya ka na. Sinabi ko lang, gusto mong kontrolin ang Riverton Group? Managinip ka na lang. Ama, parang nagbibiro lang ako. Huwag mong seryosohin. Sa lahat ng taon, alam mo ang ugali ko, di ba? Nagpapakatapang lang ako. Nagpapakatapang? Nagpapakatapang ka para sabihing ipapadala mo ako sa ibang bansa? Kung talagang ayaw mo sa akin, gusto mo ba at ang iyong nobyo tanggalin ang tubo ng aking oxygen? Kayong... Ginoong Blake, huwag po kayong magalit. Hindi ganoon ang ibig ni Viv. Nag-aalala lang siya, napagod ka. Gusto lang niyang tumulong. Bitiwan mo! Sumasama ang loob ko sa iyong kamay. Ama, kasalanan ko, di ba? Hihingi ako ng paumanhin. Huwag mo akong sisihin. Tingnan mo, ang kasunduan, ginawa mo na para sa akin. Kung hindi mo ibibigay, hindi ba nasasayang ang iyong kabutihan? Ginawa ko ang kasunduan. Pero hindi ko akalain sa mga taon na ito, magiging ganito kakasama. Selfish, abusing your power at the company, stubborn and arrogant, and disloyal to your family. Nagsisisi ako na ginawa ko ang kasunduan. Hindi, Ama. Magbabago ako, di ba? Magbabago ako. Patunayan ko na mag-focus ako sa trabaho at matutunan paano pamahalaan ang kumpanya. Huwag nang pangako. Sumumite ka na lang ng iyong resignation bilang CEO. Ama, alam ko galit ka pa rin sa akin dahil sa divorce. Paano kung palayasin ko si Lucas, di ba? Hihiwalayan ko siya. Bukas, hindi. Ngayon, magpapaalam ako. Asyuradong hindi na makikita si Lucas dito. Ama, patawarin mo ako, di ba? Ama? Anak ko mahal, ang mga maliliit mong panlilinlang ang pinakaayaw ko sa lahat. Ama, ako lang ang anak mo. Kung hindi mo ibibigay sa akin, hintayin mo ba na ang mga dayuhan ang hatiin ang yaman ng pamilya Blake pagkatapos mong mamatay? Huwag mag-alala. Binuhos ko ang buhay ko para itayo ang Riverton Group. Siguradong sigurado mapupunta sa karapat-dapat na tagapagmana. Napagpasyahan ko pagkatapos kong mamatay, ang Riverton Group ay ipapasa sa aking manugang si Ethan Carter. Sa tingin ko, sa ugali ni Ethan, papatnubayan niya ang grupo patungo sa mas magandang kinabukasan. Ipapasa talaga ni Ginoong Blake ang grupo sa kanyang manugang. Parang tuluyan na niyang sinukuan si Binibining Blake. Ama, nawala na ba ang utak mo? Ibibigay mo ang aming grupo, yaman na bilyon-bilyon sa isang dayuhan? Kung ibibigay ko sa iyo, mapupunta lang ba sa kamay ng iba?
Sa halip na makita kang ginagamit at sirain ang aking pinaghirapang itayo, ibibigay ko na lang kay Ethan. Isa lang ang paraan para harapin ko ang mga kasama ko sa laban. Sila lahat, pasensya na sa gulo ngayong gabi. Matapos ang piging, tatawagin ko ang lupo ng direktor para tanggalin si Vivian Blake bilang CEO at ipagbawal sina Vivian at Lucas Reed sa grupo. Tandaan ninyo, ang Riverton Group ay nandito ngayon dahil may disiplina tayo. Pinapahalagahan natin ang integridad at talino, hindi dahil sa padrino system. Kung may naglakas loob pa na maglaro ng laro at gumulo sa loob ng kumpanyang ito habang ako ang nasa pwesto, kahit sarili kong anak, may parusa pa rin. Viv, determinado si Ginoong Blake na ipiting ka. Mas pinagkakatiwalaan niya ang dayuhan kaysa sayo. Kung ganon, bakit mo pa rin tingnan siyang ama mo? Richard Blake, dahil hindi mo man lang alagaan ang sarili mong anak, huwag mong sisihin ako sa gagawin ko. Security! Walang utang na loob ka. Sumusuway ka ba sa akin? Ama, kung nakinig ka lang at ibinigay ang kasunduan, pwede kang magretiro na may danggal. Ngunit ipinagpatuloy mo hanggang maging ganito. Buong buhay mo, nagmayabang ka. Ngayon, mapapahiya kang aalis. Worth it ba talaga? Ikaw! Sila lahat ang mga lumang gawain ninyo. Nagana noon nung si Ginoong Blake ang namumuno. Ngunit na yon, ang buong Riverton Group ay pag-aari na ng ating CEO, Binibining Blake. Ang sabi nga, sumunod sa tamang tao, mas malayo ang mararating. Pwede ka pang umangat bigla. Kung hindi, magiging katulad ng baso ito. Magkakawatak-watak. Sang-ayon ba kayo? Tama si Ginoong Reed. Kayo at Binibining Blake ang namumuno. Kayo at Binibining Blake? Ama, pwede kang magpataas ng boses, pero para saan? Sa harap ng kapangyarihan, lahat ay walang saysay. Magpakabait ka na lang at ibigay na ang kasunduan sa paglipat ng shares. Kung hindi, huwag sisihin ang mga armas na walang mata. Walang mangyayari. Walang utang na loob. Palaging mong sinasabing walang utang na loob. Ang hindi nakakaalam, akala nila may ginawa akong napakadakilang kasalanan. Gusto ko lang mag-divorce, so what? Ama lang kita. Bakit pakialaman ang pamilya ng anak? Walang hiya ka ba? Alam mo ba kung sino kausap mo? Siyempre alam ko. Kaya ama, gawin mo ako pabor. Ibigay mo na ang kasunduan na yun mismo. Sige, ikaw na. Since you refuse to repent, I'm afraid I don't have to hold back anymore. Sa pagdiriwang na ito, nandito rin ang legal team. Saan si Director Chris ng legal? Gumawa ng dokumento. Lalagdaan ko dito mismo. Agad na ipatupad, tanggalin si Vivian Blake sa lahat ng posisyon sa grupo. Siya ay ipapatalsik magpakailanman sa Riverton Group. Binibining Blake, Ginoong Reed. Kumusta, Ginoong Blake? Ako ang legal director na inangkat mismo ni Binibining Blake. Binibining Blake. Ako si Daniel. Sa totoo lang, Director Chris umalis na sa kumpanya 2 taon nang nakalipas. Ginoong Blake, lahat ng opisyal sa pagdiriwang ngayong gabi ay nagtatrabaho kay Binibining Blake at Lucas. Sila mismo ang pumili ng lahat. Ang mga matatanda na hindi kayang tiisin si Lucas ay inilipat ng dalaga. Ang iba ay sumama kay Ginoong Carter sa business trip para sa bagong deal. Kaya, ngayon, tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Ibigay ang kasunduan. Okay, hindi ko akalain na pagkatapos ng ilang taon, akala mo ay malaki ka na, hindi ba? Sayang lang. Sa wakas, naintindihan mo na. Kunin ang kasunduan sa paglipat at ang selyo ng kumpanya. Subukan mo lang! Wow! Ang dating makapangyari ang chairman ay matigas pa rin ang ulo, no?
agawin na! Ang makakuha ng kasunduan sa paglipat at selyo ng kumpanya, bibigyan kayo ni Binibining Blake ng bonus na 1,000,000! Chairman! Kayo, bitiwan niyo siya! Matandang tangga, napakabuti mo talaga. Nakasign ka pa ng kasunduan. Kapag na-stamp na ang selyo, mapapasa kay Viv ang Riverton Group. At pagkatapos, pag-iwan ni Viv kay Ethan at ikasal sa akin, ang Riverton Group ay magiging akin. Sumunod ka na lang at ibigay ang selyo. Magpakabait ka. Humingi ng tawad sa amin. Baka maging mabait kami at ipadala ka sa ibang bansa para magretiro. Kung hindi, ihuhulog kita sa bundok para maranasan mo ang hirap ng buhay kuweba. Isang pogi na nagsipsip. Gusto kontrolin ang Riverton Group? Managinip ka na lang. Okay. Pinili mong maging mahirap. Pinigilan siya. Ako mismo kukunin ang selyo para kay Viv. Tigil! Tigil! Bitiwan mo. Ethan, hindi ba sabi mo magbiyahe ka sa negosyo ng 1 linggo? Bakit bumalik ka lang 3 araw? Ano? Sa tingin mo, hindi angkop ang pagdating ko? Akaw. Ethan, so what? Kung bumalik ka, ikaw lang ay asawang nakatira walang tunay na kapangyarihan. Ang lahat dito ay mga pinuno ng Riverton Group. Ang mga kaganapan tulad dito ay hindi para sa mga dayuhan tulad mo. Lucas, legal kaming kasal ni Vivian. Kung ako ay dayuhan, sino ka naman? Ama, nahantala ang eroplano. Pasensya sa paggalit. Okay ka lang? Masaya kung nandito ka. Ethan, walang karapatan kang magsalita dito. Paano ka nakapagsalita ng ganyan? Vivian, tuwing nagkakagulo ka at nakakagalit ng tao, ako ang naglilinis ng gulo mo. Biglang-bigla, wala na akong karapatan magsalita. Ikaw ay isang freeloader na umaasa sa babae. Pinapayagan kang linisin ang gulo niya ay isang malaking pabor na... Tama! Ethan! Ano? Balak mo lang kumain at tumira sa bahay namin ng libre? Vivian, bakit patuloy kang nagtatanggol sa kanya? Ano ang ibig sabihin nito? Halata naman! Hindi mo ba nakikita? Si Lucas ang mahal ko. Ikaw naman, tapusin na natin ang maayos. Umuwi ka at ipapak ang gamit. Umalis ka sa bahay namin. Vivian, ang bawat bahagi at ari-arian mo, ang bawat ari-arian at pondo, lahat yan ay galing sa akin. Kung pipilitin mong makipagrelasyon sa lalaking yan, wala kang mararating dito. Umalis ka sa bahay ko. Ipapasa ko ang lahat ng ari-arian mo kay Ethan bilang kabayaran. Ang ari-arian ni Vivian ay nagkakahalaga ng bilyon. Hindi ko hahayaan na mapunta kay Ethan yan. Wait! Si Ethan ang nagloko kay Vivian. Dapat siyang umalis at walang dalang kahit ano. Sa katunayan, matagal nang niloloko ni Ethan si Viv. Nakita ko si Ethan na lihim na nakikita sa isang babae na si Margaret ng maraming beses. Mayroon akong matibay na patunay dito. Kaya pala si Binibining Blake ang biktima. Parang matanda na si Ginoong Blake. Naloko pa ng manugang. Hindi talaga dapat husgahan ang tao sa itsura.
Huwag kayong magsalita ng walang basihan. Ako ang pinakakilala kay Ethan. Hindi niya gagawin ang ganong bagay. Ama, talagang lumalabo na ang isip mo. Nasa harap mo na ang katotohanan, pero pinoprotektahan mo pa rin siya. Sige, sa oras na ako ang namuno, huwag mong sisihin ako kung maging mahigpit ako. Ikaw naman, Ethan Carter, ikaw lang naman umasa sa pera ng pamilya Blake. May lakas ka pang magloko. Para sa panahong kasama kita, mas mabuting mag-impake ng iyong gamit na yon, umalis ka na sa lungsod ng harbor. Kung hindi... Vivian, 3 taon na tayong magkasama. Ang lahat ng ginawa ko para sa'yo at sa pamilya Blake ay nasira na lang dahil sa mga tsismis ni Lucas. Walang kwenta ka kay Lucas. Kung hindi pinilit ako ng ama na ikasal sa'yo, hindi ako magpapakasal sa isang talunan. Sige, sino ang gusto mong pakasalan? Yung pogi na nagpapaka-plastic sa mayaman at may kapangyarihan. Huwag ka na magsalita. Si Lucas ay may kakayahan at talento. Huwag mong siraan siya. Kaya, determinado ka na makipaghiwalay ngayon. Ikaw ang nangloko? May lakas ka pang tanungin ako? Pinagawa ko na ang aming kontrata ng diborsyo. Maghihiwalay na kami ngayon. Sige, Vivian Blake, huwag kang magsisi. Director Wilson, pasensya na sa kaguluhang ito. Siya na! Siya ang kabaranay ni Ethan! Ano ang sinabi mo? Gustong-gusto mong maging asawang sinusuportahan, hindi ba? Sa bahay, umaasa ka kay Viv at sa mga Blake. Sa labas, abala ka sa pagpapasipsip sa matandang babae. Ethan, kadiri ka! Tigil. Si Margaret Wilson ay miyembro ng lupon ng Riverton at matagal na niyang pinamamahalaan ang aming operasyon sa rehiyon ng Timog. Sa pagkakataong ito, inimbita ko siya dito sa lungsod ng harbor upang masaksihan ang aking piniling tagapagmana. Imposible yan! Nakita ko talaga si Ethan na nagkikita sila. Ulit-ulit! Tinutulungan ko si Viv sa koordinasyon. Kinakatawan ko ang Harbor HQ, nakipagtulungan sa Timog para sa aming proyekto. Ang alam mo lang ay magsipsip at hindi gumagawa ng trabaho. Paano mo malalaman ang mga pangunahing proyekto? Tama si Ginoong Blake. Basta kilos ni Binibining Blake, hindi siya karapat-dapat mana ng Riverton Group. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw, ama ko, at siya, nagkakaisa kayong sirain ako? Sapat na! Sa tingin mo ba ang mga palilinlang, pagbili sa mga opisyal, ay sapat para kontrolin ang grupo? Ano ang sinabi mo? Ako ang nagpalaki sa iyo, kaya bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung magbitiw ka at tanggapin ang sisi, pagkatapos humingi ng tawad kay Ethan at makuha ang kanyang patawad, mabibigyan kita ng pagkakataong makalimutan ang lahat. Kung matatakot si Vivian sa matanda, baka wala akong makuha. Hindi ko hahayaan na ang nasa kamay ko ay mawala. Viv, huwag kang makinig sa kanya. Sa ngayon, ang kasunduan sa paglipat at ang selyo ng kumpanya ay nasa atin. Kunin mo lang ang selyo, lagyan ng tatak ang kasunduan sa paglipat ng mga bahagi, at legalmente, ikaw ang pinakamalaking shareholder. Kahit ang lupo ng Riverton ay hindi ka magagawa. Gusto niya akong humingi ng paumanhin. Walang paraan. Huwag mong kalimutan, ang kasunduan sa paglipat ng mga bahagi ay nasa kamay ko na. Sa sandaling mastap, ako na ang pinuno ng Riverton Group. Sa akin na lahat. Director Cooper, may bisa na ang kasunduan. Basa mo sa lahat. At sabihin sa lahat dito kung sino ang namamahala sa Riverton Group na yon. Masaya akong ipahayag ang bagong pinuno ng Riverton Group ay... Ayon sa kasunduan, inilipat ni Ginoong Blake ang lahat ng kanyang shares sa Riverton Group sa... Ano? Bigkasin mo! Huwag kang magtagal! KG Noon, Ethan Carter. Kaya, ang bagong pinuno ng Riverton Group ay... Ginoong Carter. Ama, ikaw? Totoo bang biyenan ni Ginoong Blake? Patay na ako. Kung talagang magpapatakbo si Ethan, ibig bang sabihin, kailangan ko na mag-empake at umalis? Hindi pwede. Imposible. Paano naman maging si Ethan? Anong kalokohan to? Malinaw na pangalan niya sa kasunduan.
Hindi pwede. Kayong gumawa nito, di ba? Umuusap kayo sa kanila at binago ang kasunduan, di ba? Sino talagang may gawa nito? Tingnan ang bank records at malalaman natin ang lahat. Ang sulat ng ama ko yan. Ama? Matagal mo nang balak? Ilipat kay Ethan ng shares? Seryoso bang iniisip mo? Talikuran ng anak mo at ibigay ang shares sa isang dayuhan? Vivian, binigyan kita ng pagkakataon. Binigyan kita ng maraming pagkakataon para ayusin ang lahat. Hindi mo man lang kinuha kahit isa. Wala siyang kwenta, kundi isang manlalamang at sinungaling. Paano niya nakuha ang lahat ng shares dahil lang nag-save siya sa akin dati? Sapat na! Malaki ang nagawa ni Ethan para sa grupo na hindi mo aminin. Siya ang pinakaangkop na tagapagmana ng aming grupo. At ikaw, nagsasalita ka pa ng walang kwenta sa asawa mong mahal ka at sinusuyo. O talagang pinipilit mo ako na putulin ang ugnayan sa'yo? Asawa, my foot. Binigyan na siya ni Viv ng divorce papers. Ako na ang asawa niya. Ang kasunduan ng diborsyo walang pirma, kaya hindi ito wasto. Sang-ayon sa batas, ang mga bahagi na nakuha habang kasal ay ari-arian ng mag-asawa. Kahit anong mangyari, makukuha ni Viv kahit kalahati. Kung kami ni Viv ay magdiborsyo, ikaw ang pinakamasayang tao, di ba? Ano? Gusto mo mayan kaming magsama? Naintindihan ko na. Hindi si Vivian ang gusto mo. Gusto mo lang ang pera niya. Viv, ayoko mawala ang lahat mo dahil sa akin. Bukod pa rito, ang Riverton Group ay dapat sa'yo naman. Lucas. Mahusay kang aktor, di ba? Wala na ang kasunduan ng diborsyo, makukuha pa rin ni Viv ang kanyang bahagi. Ethan, anong magagawa mo sa akin? Huwag magdiwang agad. May bahagi si Vivian sa kumpanya, pero ako ang tagapang-ulo ng grupo. Maaring tanggalin ko pa rin siya sa lahat ng posisyon niya dito. Manatili na lang siya sa bahay at kumuha ng dibidendo. Lucas, ikaw na naghahabol ng pera namin. Wala kang makukuha. Ngayon, itinatadhana ko si Ethan Carter bilang bagong CEO ng Riverton Group. Magsimula ngayon. Ama, hindi mo pwedeng gawin to. Mapamaraan si Ginoong Blake. Sa pamamagitan niya, siguradong magdoble muli ang kita. Tama. Pinamunuan ni Ginoong Blake ang isang dayuhan. Kung kumalat, baka... Oo, ang mga hindi kasabi ay maaring isipin may hidwaan sa Riverton Group. Ang opinyon ng publiko ay maaaring masira ang reputasyon ng grupo. Opinyon ng publiko? Anong opinyon? Sa harap ng lakas, walang halaga ang lahat. Sa nakalipas na 3 taon, si Ethan, sa ngalan ni Vivian, nakuha ang Titan Crest Group na proyekto sa Portwell at pinadali ang planong paglist sa ibang bansa. Siya rin ang nagnegosyo. Sa mga investor, ginawang 3 beses ang halaga ng grupo. Mayroon pa, siya ang dahilan ng maraming papalapit na pangunahing negosyo. Hindi ko narinig ang tungkol dito. Ako rin. Lucas, hindi mo ba sinabi na ikaw ang gumawa ng mga proyekto na ito? Ipinakita mo pa ang mga proposal mo. Kaya, nang sinungaling ka sa akin sa buong panahon? Siyang gumawa? Please, hindi niya nga maunawa ang report. Ano meron siya? Mga magulang na gumastos milyon para bilhin fake degree sa hindi kilalang paaralan? Hindi kilalang paaralan? Fake degree? Shut up! Stop slandering me! Ingit lang kayo kay Viv, kaya kayo natulungan para agawin ang aking kredito. Ang sinasabi nila ay aking pinaghirapan. Sapat na. Ang bawat proyekto niya sa 3 taon, lahat ng orihinal na file, buong video ng kanyang usapan, sa overseas partners ay narito. Gustong ipakita ko? Kaya pala si Ginoong Reed ay walang kwentang freeloader. Walang hiya! Hindi ba yon sinungaling kay Binibining Blake? All of you, shut! Security! What are you paid for? Throw out these people would spread lies about me! Sapat na. Itigil na ang katatawanan. Lucas, may ebidensya ako na ninakaw mo kredito ni Ethan. Pinag-imbestigahan din ni Binibining Wilson. Sa nakaraang taon, ginamit mo pangalan ni Viv para mag-move ng pondo ng proyekto. Sa eksaktong halaga,
Ipaliwanag mo na lang sa pulis. Security, arestuhin siya. Hindi mo pwedeng gawin. Ama, si Lucas ang nagligtas sa akin sa mga kidnapper noon. Anong sabi mo? Noon, para suklian pagligtas ni Ethan, kinasal ako sa kanya. Ngunit nalaman ko na ang totoong nagligtas sa akin si Lucas pala. Si Ethan ay isang malaking sinungaling. Ano kalokohan yan? Si Ethan ang nagligtas sa'yo. Viv, noon, ako ang... Sapat na! Hanggang kailan mo ako lulukohin? Akala ko talaga, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Noon, masaya akong babae. Akala ko, ang pakasalan ang nagligtas sa akin ay isang magandang bagay. Ngunit nang makilala ko si Lucas, napagtanto ko na sinungaling ka lang. Nang ako ay dinukot, ang nagligtas sa akin, si Lucas mismo. Sige, sinabi mong siya ang nagligtas. Bakit na yun lang niya sinabi matapos tayong mag-asawa ng 3 taon? Ginawa niya yan para protektahan ako. Nang ako ay dinukot, halos akong ipahamak. Hindi gustong buksan ni Lucas ang sugat na yan. Kahit na maling akala ng ama ko at ikaw ang nag-angkin, hindi niya ako pinayagang sabihin ang totoo o sabihin sa aking ama. Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Dahil lang kay Ethan handang mamatay para sa'yo, palagi kang nasa panig niya. Masamang balita. Ginoong Blake may problema. Maraming artikulo ang lumabas online. Una, inanunsyo na si Ginoong Carter ang bagong CEO ng Riverton Group. Sunod, lumabas ang maraming paninira. Sinasabi na si Ginoong Carter ang dinukot si Binibining Blake at sinubukang ipahamak. Sinasabi na ikaw ay nagtago ng kriminal. Ethan Carter. Pakitingnan. Kalokohan. Hanapin kung sino ang may gawa. Gusto kong malaman kung sino ang nagkalat ng kasinungalingan. Ginoong Blake, meron pa. Binabatikos ka na online. Ang presyo ng stock ng grupo ay bumabagsak na hinihingi nila ang isang pulong ng lupon para tanggalin si Ginoong Carter at ipagpalaya siya sa Riverton Group. Anong gagawin natin? Masama ito! Yung mga ulat online, parang totoo talaga. Maaari bang totoo nga? Ngunit si Ginoong Carter, hindi mukhang abogado. Hindi naman siya yan, di ba? Seryoso? Hindi mo talaga kilala ang loob ng isang tao. Hindi mo ba narinig na ang mga shareholder ay hinihingi na tanggalin siya sa posisyon? Sila lahat, pakiusap, kalmado lang. Hanggang hindi malinaw ang katotohanan, huwag maghastay conclusion. Ethan, hayop ka. Kriminal ka lang. Ang lakas ng loob mong magpanggap na ikaw ang nadligtas sa akin. Viv, kalmado lang. Viv, hindi ako yan. Ang lakas ng loob mong sabihing kalmado lang? Itigil siya! Ilagay mo yan! Sa sandaling sinabi mong nagpanggap siyang nagligtas, ang opinyon ng publiko sumabog sa buong internet. Hindi mo ba naisip sobrang kabibigatan ng coincidence? Sino ang pinakamalaking makikinabang? Gamitin mo ang otak mo at isipin. Ama, hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin ang basura na yan. Isa kang malamig na halimaw. Hindi ka karapat-dapat na maging ama ko. Ikaw? Wala na. Hatid niyo si Vivian sa bahay para magpahinga. Ethan Carter, patutunayan ko na, magbabayad ka. Ginoong Blake tungkol sa pulong. Abisuhan ang lahat ng shareholder. Sa loob ng 1 oras, magkakaroon tayo ng emergency meeting sa punong tanggapan. Tungkol sa opinyon ng publiko, ire-report ko sa lahat sa pulong ng lupon. Ama. Oh, Ethan. Tungkol kay Viv, mahirap para sa'yo. Kung wala kayo, hindi ako makakarating dito. Utang ko sa inyo ang lahat. Magaling na bata. Kumusta ang investigasyon? Ama, malinaw na malaki ang binayad para burahin ang IP nila. Sa ngayon, wala pa akong nahanap. Ngunit, alam nila ang lahat tungkol sa pagdukot kay Vivian. Mas marami pa silang alam kaysa sa aming nalaman. Sinabi mong mas marami silang alam? Isa lang ang posibilidad. Sila. Pasensya. Naantala ako. Anong naantala ka? Parang pinag-usapan niyo ng date rapist kung paano itago ang krimen niya? Viv, anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko umuwi ka at magpahinga? Bakit hindi ako pwedeng dito?
may kalahati rin akong shares. Kaya, isa rin ako sa lupo ng Riverton. Ano? Parang kayo dalawa, ayaw ninyo ako dito? Ginoong Blake, ako po ang nag-imbita kay Binibining Blake. Lahat kami ay sumasang-ayon na ang CEO ng Riverton Group ay dapat si Binibining Blake at hindi iba. Siya ang CEO? Seryoso kayo? Magaling ba siyang pamunuan ng grupo? O dahil siyang nakaupo? Ang mga parasito dito, makakapagnakaw ng pera. Ginoong Blake, hindi ba masyadong malupit? Ang sobrang linis ay nakakamatay. Maaring walang karanasan si Binibining Blake at may mga pagkukulang sa pamamahala. Ngunit hindi niya gagawin ang magdulot ng gulo sa media. Sirain ang aming reputasyon at pababain ang presyo ng stock. Sabi nyo, media lang yan. So, paparusahan nyo ako dahil sa tsismis lang? Lahat, seryoso kayo? Madaling sirain ako? Ginoong Carter, ang dahilan lang na nandito ka pa ngayon ay dahil respeto namin kay Ginoong Blake. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsala mo sa imahe ng aming grupo? Narinig mo, Ethan Carter? Gusto ng lahat na umalis ka sa Riverton. Bilang shareholder, ikaw ay tinatanggal ko. Gusto ng lahat, ha? Sa tingin ninyo, pwedeng patakbuhin ang lupo ninyo? Walang iba't boses? Suporta ako kay Binibining Blake. Kami rin! Mga direktor, maraming taon na akong nagtatrabaho dito. Sa inyong nakaupo dito, sino ang hindi sumama sa akin para mag-close ng deal? Sino ang hindi alam kung sino ako? Kung anong klase? Kaya ngayon, dahil lang sa ilang walang basehang paninira, gusto ninyong burahin ang lahat ng nagawa ko? Ginoong Carter, kinikilala namin ang iyong kakayahan. At kinikilala namin na ang Riverton Group ay hindi makakarating dito ngayon kung hindi dahil sa iyong pagsisikap. Ngunit hindi namin kayang palaging malugi dahil sa iyo. Bukod pa rito, marami tayong babaeng empleyado. Kung ang isang lalaking pinaghihinalaang nagdadrugs ang maging CEO, ano tayo? Sapat na! Sa lahat, tungkol sa usap-usapan tungkol sa amin ni Ethan, Magkakaroon ako ng press con para ipaliwanag sa publiko tungkol sa pagbaba ng stock price at ang paper loss nito. Ako, si Richard Blake, ang magbabayad nito at magbibigay ng kompensasyon. Garantiyahan ko na walang shareholder ang maglulugi kahit 1 sentimo. Ama, kayo. Ama, nawala na bang utak mo? Para protektahan ang basura na to, handa kang ipasok ang lahat ng yaman ng pamilya? Hayong nawala ang utak. Kahit sino, makikita na ang lahat ay paninira sa aming grupo at si Ethan. Mga Gino, sabihin ninyo, meron pa bang nagdududa? Walang nag-objection sa tingin ko. Wait lang. Kung ang opinyon ng publiko ay hindi sapat na dahilan para tanggalin si Ginoong Carter, paano naman ang report na ito na si Ginoong Carter ay naglaso ng pondo at tumanggap ng suhol sa Partido B? Sa ulat na ito, may patunay na ginamit ni Ginoong Carter ang pribadong account para tanggapin ang bayad ng Partido B. Gayun din, ang deal na iyong pinangasiwaan kung saan ang halaga ng kontrata ay 30% mas mataas kaysa sa pagtatantya ng kuponan ng pananalapi. Ang ibig sabihin, 200 milyon sa pondo ng proyekto ay nawala. Bagaman, wala pang napatunayan. Sa huling quarter, ang grupo ay talagang may kakulangan ng 200 milyon. Para sa proyekto, bibigyan kita ng dagdag 30% sa budget. Dapat mong tapusin ang deal. Kaya base lang sa di napatunayang usap-usapan, gusto niyong tanggalin ang CEO ng grupo? Hindi ba't nakakatawa yon? Ginong Blake, alam kong ikaw at Ginong Carter ay malapit. Pero sa totoo lang, Binibining Blake ay iyong anak. Sa huli, sa tingin ko, dapat sundin ang mayorya. Mayorya, sabi mo? Hayaan ang hindi karapat-dapat magpasya sa kinabukasan ng Riverton? O kaya tanggalin si Ethan bilang CEO base sa pwedeng gawing peking ulat? Sinabi mo na yon ang gusto ng mayorya? Linawin natin. Habang buhay ako, si Ethan Carter ang tanging tagapagmana ko.
Maliban kung may matibay na ebidensya na ipapakita nyo sa akin, kung hindi, si Ethan pa rin ang CEO. Ginoong Blake, gusto mo ng ebidensya? Ang 200 milyon na ito ay dumaan talaga sa kamay ni Ginoong Carter at nawala talaga. Ako, gusto lang ipaliwanag ni Ginoong Carter kung saan talaga napunta ang pera. Ginoong Carter, magbigay ng paliwanag. Bakit ka nakatitig kay Binibining Blake? Parang Binibining Blake. At kayong mga direktor ay nagpasiya na. Pilitin akong umalis sa grupo. Ginoong Carter, ayon sa kasabihan, walang usok kung walang apoy. Kailangan nating sagutin ang buong grupo. Paano ito? Magbakante muna. Matapos ang masusing investigasyon, magpatawag ng lupon para linisin ang pangalan mo. Kumusta yon? Sige. Tinatanggap ko ang panukala ng lupon na suspensiyahan ako. Hindi ako sumasangayon. Ama, hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Hindi lang para sa'yo, para sa kinabukasan ng Riverton. Ethan, sa loob ng maraming taon, marami kang naitulong sa grupo. Alam ng lahat dito yan. Kung tratuhin mo ang tagapagtaguyod ng ganito, hindi ka ba nag-aalala na ang grupo, mula sa itaas hanggang sa ibaba, lahat ng taong nagpupursige ay mawawalan ng loob? Walang katotohanan. Siya ay isang basura na sinubukang hulihin at saktan ako. Ang kanyang pagkatao ay bulok na. Bukod pa rito, may nagre-report sa loob ng kumpanya na ninakaw niya ang pondo ng kumpanya, sinisira ang interes ng grupo. Ang taong ganyan, tinatawag mo pa ring tagapantaguyod? Ama, kung patuloy mong itatago ang basura tulad niya, iyon ang tunay na magpawawala ng loob ang mga tauhan. Tama si Binibining Blake. May utang na loob kami sa bawat empleyado. Nakakatawa! Vivian, tinatawag mong date rapist si Ethan. Saan ang ebidensya? Ang ebidensyang gusto mo, nasa akin. Lucas, sino ang nagpasok sa'yo? Ikaw ay nasa Riverton Group. Panloob na pulong. Walang karapatan kang narito. Seguridad! Palabasin siya! Ginoong Blake, huwag magmadali na palabasin ako. Nandito ako ngayon para ipakita ang katotohanan. Ang pagpapakasal ni Ethan sa pamilya Blake ay isang maingat na plano, isang malaking konspirasyon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nahanap ko ang ebidensya na nagpapatunay si Ethan Carter ang nasa likod, ang nagplano ng pagdukot at sinubukang hulihin si Viv. Ano? Ikaw! Ulitin mo sa harap ko. Sinabi ko, mayroon na akong matibay na ebidensya na kinidnap ni Ethan si Viv at sinubukang gahasain pero nabigo. Naintindihan niyo ba? Bastard na Carter ay ganito pala kasama. Ginoong Blake, taong tulad niya. Hindi natin siya pwedeng hayaan sa Riverton Group. Hindi pwede! Mas kilala ko si Ethan kaysa sa inyo. Hindi niya kayang saktan si Viv. Lalo na, gawin ang ganito. Ama, talagang gulag at walang alam. Pinagpanggap pa niya na siya ang aking tagapagligtas. Kung kaya niyang gawin yan, ano pa ang hindi niya kayang gawin? Ngunit sa lahat ng taon, Ethan, hindi lang mabait sa'yo at sa akin, kundi nagpakita rin siya ng pagsisikap para sa kumpanya. Pagsisikap? Isang panlilinlang lang yan. Walang iba. Ang lahat ng ginawa niya ay para lang maupo. Bilang CEO ng Riverton Group, di ba? Ama, noon, nagkataon lang na nailigtas ko si Viv. Sa lahat ng taon, ang lahat ng ginawa ko para sa pamilya Blake at Riverton Group ay galing sa puso. Malinis ang konsensya ko. May konsensya ka ba? Kung walang ebidensya, malapit na akong maloko sa Oscar-worthy na pag-arte mo. Sila, tingnan nyo. Itong ang ebidensya na nakuha ko. Kung totoo ito, nakakatakot. Peke lahat ito. Lucas, ginawa mo talaga lahat para siraan ako. Sapat na. Hindi ko akalain na ang manugang na lagi kong ipinagtatanggol ay mismo ang taong sinubukang sirain ang aking anak. Sa lahat ng taon, palagi kitang tinuring na tunay na anak. At plano ko pang ipasa sa iyo ang Riverton Group. At ikaw. Ama? Bitiwan mo! Ama, ang lahat ay peke. Si Ethan Carter, nanunumpa,
Hindi ko kailanman kay Viv. Hindi rin sa pamilyang Blake may balak. Hindi ka talaga titigil sa pag-arte, no? Matapos lahat ng ito, nagdedebate ka pa rin? Ama, Viv, pakiusap kumalma ka. Kung talagang gusto kong samantalahin ang pamilyang Blake, sa mga nakaraang taon, marami na sana akong pagkakataong gawin yon. Ngunit kailan ko ba ginawa ang isang bagay na makasakit sa'yo? Dahil mas malaki ang ambisyon mo, ang gusto mo, ang buong Riverton Group. Vivian, matapos ang lahat ng taon, wala ka talagang tiwala sa akin? Wala man lang? Ginoong Carter, may tapang ka talaga. May ebidensya na, hindi ka pa rin aamin. Ginagamit mo pa ang emosyon para manloko si Binibining Blake. Ginoong Blake, ang kalikasan ng bagay na ito ay lubang karumal-dumal. Isipin mo ng mabuti. Ang basura tulad ito dapat tanggalin sa grupo. Inihahayag ko si Ethan Carter sa kadahilan ng may malabong gawain, malubang paglabag sa moral at pagkasira ng moralidad na may malubang bunga. Mula ngayon, tanggalin siya sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Ama, at siya ay palayasin dito. Ama, Ginoong Blake! Ano ang nangyari sa akin? Sabi ng doktor, sobrang stressed ka, tapos nag-collapse. Viv, bago ito. Ako. Ama, gising ka na. May lakas ka pa rin pumunta dito? Ano? Balak mo pa ring lokohin si Ginong Blake? Pumunta ako dahil nag-aalala ako kay Ama. Ama. Wala akong kailangan sa iyong pag-aalala. Umalis ka sa lungsod ng harbor. Huwag kang lumapit sa aking anak habang buhay. Ama, pakinggan mo ako. Umalis ka! Sige. Magpahinga ka na lang po. Ama. Ama? Viv, dati talagang nasuklam ka sa akin. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa buhay ninyo. Lucas, ang kinabukasan ng Riverton ay nasa iyong mga kamay. Alagaan mo ito. Salamat sa tiwala. Pinangako ko, hindi kita bibiguin. Ang galing ng paraan ng paggawa ng ebidensya. Ang ama at anak na Blake ay talagang bobo. Ilang salita lang, naniwala na. Ako ang talagang nagligtas sa kanya. At pinasabit ko pa si Ethan Carter ang walang kwentang talunan sa pagdukot kay Vivian noon pang panahon na yon. Ang natitirang usapan, dagdag ko pa 5 milyon. Kunin mo ang pera at umalis ka na sa lungsod ng harbor. Umalis. Kunin mo ang pinakabagong files para sa 3 bagong proyekto. Lahat ng yan? Ginong Reed, ang mga proyekto ay nasa R&D pa. Secret files ng kumpanya. Chairman lamang o ang CEO. Chairman lamang ang makapagbigay ng access. Siya ka lang natin makikita. Huwag ka na magsalita. Ako na ang magpapatakbo ng kumpanyang ito. Anong masama sa pagtingin ng unahan? Ginoong Reed, sinabi mo mismo, malapit ka na. Ayon sa patakaran ng kumpanya, assistant lamang kaya ni Binibining Blake na yon. Walang clearance para dyan. Grace, talagang mabait mong aso si Ethan, di ba? Umalis na siya. At lumalaban ka pa rin sa akin? What a pity. Ang amo mo ngayon ay parang asong gala. Hindi na siya makakabalik. Mag-isip ka ng mabuti. Oh, huwag mong sisihin ako. Paumanhin, Ginoong Reed, wala po akong karapatan. Fine, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo tinanggap. Ako. Lucas,
Ano ang nangyayari? Ginoong Blake, ayaw magpatalo ni Ginoong Reed na makita ang secret files. Ngunit ang patakaran... Ama, nagpapatunay ka na si Lucas ay sumali sa pamamahala ng kumpanya. Siya ay napakatalino. Anong masama doon? Baka makapagbigay siya ng ilang pagpapabuti. Sige. Binibining Linwood, mula ngayon, bigyan si Lucas ng pinakamataas na karapatan. Mag-cooperate ka sa kanyang trabaho. Opo. Ama, pinadala ko na lahat ng pinakabagong core R&D files ng Riverton. Sa bidding round na ito, ako ang magre-representa ng Riverton Group. At pagkatapos, manipulahin ko ng kaunti para ang Riverton Group ay magsilbi sa Reed Corp bilang tulay. Sa bidding round na ito, ako ang magre-representa ng Riverton Group doon. At pagkatapos, manipulahin ko ng kaunti para ang Riverton Group ay magsilbi sa Reed Corp bilang hagdanan. Ginoong Carter, tulad ng iyong hula. Ibigay ko na ba ito kay Ginoong Blake na yon? Antay lang. Hindi pa oras. Lucas, galing mo. Hindi ko inakala na makakagawa ka talaga ng mga plano. Siyempre, sinabi ko na, hindi ko bibiguin si Ginoong Blake. Oo, tama, Viv. Yung usapan natin dati. Huwag mag-alala. Later, pag nakita ko si Daddy, sasabihin ko. Viv, anong sasabihin mo? Daddy, saktong-sakto ang dating mo. Daddy, may plano si Lucas para sa bidding ng aming proyekto. Kaya naisip ko, sa bidding meeting na ito, hayaan na lang natin si Lucas na magrepresenta ng Riverton Group. Oh, Lucas, since when are you so interested in bidding meetings? Ginoong Blake, gusto ko magbigay ng higit para sa grupo at palagi kong pinapangarap na talagang makakuha ng iyong pag-apruba. Sige, dahil sobrang gusto mong sumama sa bidding meeting, syempre hindi kita. Syempre hindi kita. Salang-sala, papayagan. Daddy, ano ibig mong sabihin? Ethan, lumabas ka na. Ethan Carter, ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi sa'yo na umalis ka sa lungsod ng harbor? Kung hindi ako bumalik, sino ang magpapakita ng mga kasinungalingan mo? Lucas, akala ko dati, puro hitsura ka lang. Hindi ko inakala na ikaw din pala ay isang walang hiya. Huwag kang magbintang dito! Ethan, may ebidensya ako na ikaw ang kinuha kay Viv. Nasa akin pa rin ito. Kung hindi pinatawad ni Ginoong Blake at Viv dahil sa dati ninyong relasyon, ay nasa kulungan ka na ngayon. At kapalit nun, hindi ka lang walang utang na loob. Bumalik ka pa para manggulo at siraan ako. Tama, Ethan Carter. Ano man ang sabihin mo, hindi ako maniniwala. Kung may kahihiyan ka man, dapat magpakabait ka at umalis dito. Huwag kang manggulo. Kung ayaw mong maniwala, maniniwala ka ba sa kanyang sinabi? Para sa bidding round na ito, ako ang magre-representa ng Riverton Group. At pagkatapos, manipulahin ko ng kaunti para ang Riverton Group ay magsilbi sa Reed Corp bilang tulay nito. So, ikaw ang nagsasalita. Lucas, sabihin mo kung bakit. Kaya, ginamit mo lang ako lahat ng panahon. Hindi ko ginawa, Viv. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Viv, hayaan mong ipaliwanag. Pinilit lang ako dito. Ang kumpanya namin ay nalulugi. Naloko ang ama ko na ang Riverton daw ay mag-aayos ng lahat. Pinilit niya ako. Walang akong choice. Ngunit nanunumpa ako, ang aking nilantad ay hindi talaga ang mahahalagang impormasyon. Viv, alam ko mali ako. Patawarin mo ako na yun lang. Ako. Sapat na. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita ang tunay niyang kulay? Simulat sa pool, ang lahat ng ito ay si Lucas. Siya ang nagpapanggap. Lucas, ikaw! Ginoong Blake, ngayon ko naintindihan. Kayo at si Ethan ay nagtulungan para siraan ako. Bakit yung ginagawa ito sa akin? Dahil lang hindi ako mahusay magpahanga sa inyo? Dahil lang hindi ako mahusay magpakitang tao? Ama, ano ba talaga ang mangyayari dito? Viv, parang si Ginoong Blake tanggapin ako. Hindi talaga balak. Kaya niya pinagtago si Ethan at ginawa ang lahat ng soway de ebidensya. Ang layunin niya, pag-awayin tayo
at palayasin ako. Sa kabila ng lahat, binabaluktot mo pa rin ang katotohanan. Kayong dalawa, ang baluktot! Ginoong Blake, sinasabi mong itinuturing mo si Viv bilang sariling anak. Ngunit sa huli, para pag-awain kami, hindi ka nahiya gawin ang ganito para lang siraan ako. Ama, totoo ba ang sinabi niya? Totoo bang sa buong panahon, hindi mo siya pinagkatiwalaan? Viv, isipin mo, bakit kayang lumabas si Ethan at mahanap lang ang Zoe na ebidensya? Bakit lumitaw lahat nung sinabi kong gusto kumatawan sa Riverton sa bidding? Malinaw naman, ito ay isang bitag na maingat nilang inihanda. Kaya sinasabi mo, ako ang nag-utos na magnakaw ng lihim ng kumpanya? At ako ang nag-utos na gumulo sa bid meeting? Sinabi ko na, pinilit ako, Ethan Carter. Ano karapatan mo? Nahusgahan ako? Oh, may nagawa akong mali. Ikaw, kidnap mo si Viv at ginahasa siya. May ebidensya ako. May lakas ka pang pag-usapan ng kidnap? Lucas, sino pa talaga ang kumuha kay Viv? Alam mo naman sa puso mo, di ba? Kung hindi ikaw, sino pa? Ethan, wag nang magsalita sa walang pusong hayop na yan. Tama. Ang lahat ng ito ay bitag na inihanda namin ng ama. Ang layunin ay ilabas ang kumidnap kay Viv. Ang taong ang layunin ay ilabas ang nagnakaw kay Viv. Ako ay walang ideya kung ano ang ibig mong sabihin. Alam ko ang lalaking nakaupo sa tapat ni Lucas. Siya ang nagnakaw sa akin. Lucas, bakit nakasama niya? Dahil ang pagdukot ay lahat ay kanyang plano. Nang kumalat ang balita na si Ginoong Blake ay naghahanap ng manugang, Pamilya Reed ay pinili ka na. Akala nila na pag ikaw ay ikinasal, ay makukuha nila ang buong Riverton Group. Kaya, Lucas, ikaw ang nagplano, ang pagdukot. Pagkatapos ay nagpanggap na mabuting taong nagligtas sa akin. Ang lalaking tulad niya, hindi kailanman maglaro ng katarantaduhan na bayaning nagligtas ng dalaga. Nung una, ang gusto lang niya, puwersahin kang makipagtalik at sirain ka ng tuluyan. Lucas, mali ba ako? Lucas, ang sinabi niya, totoo ba? Magsalita ka. Viv, hindi Viv. Hindi ko kilala ang lalaking yan. Si Ethan lang ang nag-imbento nito. Paano naman ang mga larawang ito? Larawan? Peke ang mga larawang yan. Isipin mo, ang teknolohiya ngayon. Kung gusto nila akong sirain, imbentuhin ang larawan, ay hindi mahirap. Viv, kung totoo ang larawan, bakit nandito sila nag-aaway sa akin? Tawag na sana sila ng pulis. Sige, dahil sinasabi mo na peke ang larawan, paano naman ang video? Ang galing mo magpanggap ng ebidensya. Ang tatanga ng ama at anak na Blake. Lucas! Viv, simula nun, may gusto na ako sa'yo. Ginawa ko lahat dahil mahal kita. Nawala ako sa sarili, sandali lang. Viv, patawarin mo ako. Sige lang ngayon, ha? Patawarin kita? Magbasa ka ng libro. Magkulong ka na lang habang buhay. Security! Viv! Ginoong Blake! Alam ko na mali ako! Patawarin niyo ako! Ama, pasensya na. Nalin lang ako niya. Viv, sa totoo lang, ang pinakamalaking utang mo ay kay Ethan. Nung ikaw ay dinukot, para iligtas ka ng ikaw ay nilason, 3 beses siyang sinaksak at nakakuma sa ospital ng mahigit 1 buwan. Pasensya na. Hindi ko alam. Ethan? Walang problema. Kung wala si Ginoong Blake, hindi ako nakapagkolehiyo o naging kung sino ako ngayon. Tama lang ang ginawa ko. Kay, anong sinabi mo? Buong kasalanan ko ito. Nung una, hindi ko dapat pinilit kang mapakasal. Viv, desidido na ako. Opisyal kong gagawing inaanak si Ethan. Mula ngayon, ang Riverton Group ay ipamamana sa inyong dalawa. Tungkol sa inyong kasal, ay pumapayag ako sa inyong diborsyo. Gusto rin yun ni Ethan.
Bitawan mo ako! Sabi ko, bitawan mo ako! Alam mo ba kung sino ako? Kung magulo ka sa akin, nananampalang magbabayad ka ng malaki! Hey, Ginong Reed! Okay ka lang? Okay lang ako. Pinadala ako ng tatay ko, di ba? Oh, naalaman ni Ginong Reed na peke lahat ng info na binigay mo, kaya nag-alala siya at pinadala kami para tingnan ka. Si Richard Blake na lolo, hindi talaga ako pinapabayayang mag-isa. Sayang lang, may backup plan pa ako. Umuwi at sabihin kay tatay, nakuha ko na ang kailangan ko. Ang paglulunsad ng bagong produkto ng Reed Corp ay sasabayan ng Riverton. Tatay, kanina ang lahat ng negatibong balita ay natanggal na. Sa loob ng kumpanya, nagsagawa din kami ng malawakang paghuli sa suhol. Ang problema lang, nagtatago pa si Lucas at hindi pa namin nahuli. Ngunit pinadala ko na ang tao para hanapin siya. Kapag lumitaw siya, dadalhin namin siya sa pulis. Tiwala ako sa paghawak mo ng gawain. Sa iyo na ang kumpanya, makakapunta ako ng ibang bansa nang walang alalahanin. Ano? Tatay, aalis ka na naman? Viv? Ano ito lahat? Kumawa ako ng pagkain para kay Ethan. Dinala ko para kay kuya. Kapag abala siya, palaging nakakalimutan kumain. Viv, bakit hindi ko alam na marunong kang magluto? Tatay! Sige, umuwi ako ngayon dahil nag-aalala ako sa iyo at kay Ethan. At saka, bisitahin si Binibining. Anyway, na yung ayos na lahat, pwede na ako maghanda para umalis. Richard, saan ka pupunta? Richard. Saan ka pupunta? Huh? Ikaw? Ama, parang hindi ka alis ngayon. Binibining, Wilson, kayo na po muna. Aalis na ako. Ama, Binibining Wilson, alis na rin ako. Maupo ka. Ano? Iwas ka sa usapan? Sagutin mo ako. Saan ka pupunta? Ang negosyo natin sa ibang bansa, kailangan na magpapatakbo. Plano kong... Kailangan mo bang umalis na yon? Ang paglulunsad ng bagong produkto ng Riverton Group ay sa susunod na linggo. Pwede bang hintayin mong matapos bago ka umalis? Paglulunsad ng bagong produkto? Hindi sinabi ni Ethan. Tingnan mo. Itong ang CV Medical Assist System. Hindi ba ito ang pinag-usapan natin nung college? Oo. Nung araw, napagkasunduan natin na mag-aral tayo sa ibang bansa, pagkatapos ay babalik tayo at bubuo ng sistema na maaring mag-diagnose ng tama at tumulong sa operasyon. Sa loob ng maraming taon, pinagbuti ko ang ideyang yan. Nung araw, lahat ay aking kasalanan. Sige, kalimutan na. Nung araw, may sarili tayong problema. Okay, balik sa Hatid kita? Richard, ang proyektong ito ay tagapagdala ng ating pangarap. Kayo dalawa. Ama, gabi na nagtrabaho ka pa? Kayo dalawa, bakit hindi pa kayo natutulog? Ako at si Viv, nakita kang umuwi. Parang pagod na pagod. Kaya namin kayo sinilip. Ama, simula nang kausap mo si Binibining Wilson, parang iba na ang iyong kilos. Anong tinitingnan mo kanina? Isang bagay ba na binigay ni Binibining Wilson? Wala lang. Trabaho lang. Ama, sabi mo lang sa akin ha, kayo ni Binibining Wilson, ano talaga ang nangyayari?
Ama, huwag kang mag-alala na magagalit ako. Namatay si Ina noong ako'y 3. Sa lahat ng taon, ikaw ay nag-aalaga sa akin o nalulunod sa trabaho. Minsan, nakakapagod para sa'yo. Kung balang araw, mayroong mag-aalaga sa'yo, magpapasalamat ako sa kanya. Viv. Kaya, Ama. Sabi mo na. Kayo ni Binibining Wilson, ano ang kwento nyo? Sa ngayon, kami ay magkatrabaho lang. Paano nun? Noon, kami ay magkaklase sa kolehiyo. Magkaklase sa kolehiyo? Si Ina, siya... At si Mama, siya. Hey, Batang pass away? Ano na naman iniisip mo? Noong una, nakasundo kami ni Margaret na pagkatapos ng eskwela, magpapaunlad kami ng isang intelligence system. Ngunit, 1 linggo bago ako umalis, ang pamilyang Blake biglang nabaon sa utang. Si Lolo ay malubang nagkasakit. Kailangan kong talikuran ng pagalis at bumalik para ayusin ang gulo sa bahay. Noong una, si Mama mo ang nag-abot ng tulong at tinulungan ng pamilyang Blake sa crisis. Habang magkasama kami, nag-inlaban kami. Sa huli, naging kayo. Ama. Si Mama mo ay mabait na tao. Siya lang umalis ng maaga. Matapos nun, naghanda akong magsimula ng kumpanya. Pagkatapos, ayusin ang gulo. Mahirap na panahon yun. Walang pag-aalinlangan. Dinala ni Margaret ang lahat ng ipon niya. At magkasama naming itinayo ang Riverton Group. Kaya, si Binibining Wilson ay... Si Binibining Wilson ay isa sa 2 tagapagtatag ng Riverton Group? Oo, ang totoo. Hindi niya pinapansin ang katanyagan o pera. Mahilig siya sa pananaliksik. Para sa grupo, siya ang tech expert. Nanirahan dito, namamahala sa R&D. At ako, lumabas para buuin ang pandaigdigang merkado. Anong nangyari? Ang susunod namin pagkikita ay nang bumalik ako ngayon. Nang bumalik ako, nalaman ko na siya nagtagumpay sa pangako namin dati. Ang bagong produkto na ilulunsad, ito ay ang sistemang CV Medical Assist. Kaya naman, nang marinig ni Binibining Wilson na babalik ka, nagsimula siyang mag-overtime para sa bagong produkto. Palagay ko, gusto niyang sorpresahin ka. Oh my God! Mahal na mahal ka ni Binibining Wilson! Ama, bilang anak mo, suportado kita kay Binibining Wilson. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ama, hindi ako nag-iimbento. Halata naman sa lahat. Halatang halata ang nararamdaman ni Binibining Wilson. Marami siyang ginawa para sa'yo. Huwag mo sabihin na wala kang nararamdaman para sa kanya. Ama, tama si Viv. Maraming taon ng single si Binibining Wilson at ginawa niya ang lahat para tuparin ang pangako. Ang pagmamahal na yon ay bihira. Ngunit... Oh, come on. Wala nang ngunit, Ama. Naiwan ka na ng maraming taon. Kung palampasin mo ulit na yon, wala ka ng susunod na pagkakataon. Sumunod ka lang sa akin. Ama, sa paglulunsad ng bagong produkto, si Ethan ang aking kapatid. Tulungan si Binibining Wilson. At pagkakataon na papanain natin siya sa kung paano, may akong magandang ideya. Narinig ko ang bagong produkto ng Riverton Group ay talagang maganda. May chismis na si Wilson mismo ang nag-develop nito. Kaya siguradong maganda. Binibining Wilson, naabutan ng gawain si Ama. Medyo maglalaan siya ng oras. Sige, simulan na natin. Parangal na mga bisita, mga kaibigan sa media. Magandang umaga. Ngayon, malugod kong ipinapakilala sa inyo ang bagong produkto ng Riverton Group, ang CV Medical Assist, na pinaghirapan ng maraming taon. Pinag-uugnay nito ang AI para magbigay ng real-time, tumpak na diagnosis, tumulong sa operasyon. Wait, Binibining Wilson, bakit ang produkto nyo ay eksaktong pareho sa HealthLink system na inilunsad ng Reed Corp? Oh my God! Tama ba? Oh...
Sila, pakalma po. May mali lang ito. Binibining Wilson. Ang interface at features ng kanilang produkto halos kapareho ng sa atin. Paano nangyari ito? Ginoong Carter, Binibining Wilson, sagutin niyo po ang tanong na binanggit. Sila, pakalma po. Tungkol sa kaso ng katulad na produkto ng Reed Corp, maglulunsad ang Riverton ng malalim na investigasyon. Ang HealthLink system ng Reed Corp ay mas nauna sa inyo, pero halos kapareho pa rin. Kaya ba makatarungan itong tanungin? Pinaglaruan ba ng Riverton ito? Hindi po. Ang CV Medical Assist ay pinaghirapan ng maraming taon ni Binibining Wilson at ng kanyang koponan. Meron kaming buong pagmamay-ari nito. Malaya na ginawa? Ginoong Carter, naririnig mo ba ang sarili mo? Ang sinasabi mo ay nakakatawa. Ang koponan ng Reed Corp ang gumawa ng HealthLink system, may kumpletong R&D Trail Core System Patent Application kasama ang aming patent filings. Lahat may timestamp na mas nauna sa Riverton. Ang patunay ay nandito. Malugod naming hinihikayat ang lahat na tingnan ito. Ethan, malinaw na ang Riverton Group ang gumamit ng maduming paraan para ninakaw ang trade secrets ng Reed Corp. Sa Reed Corp, walang pasensya sa ganitong maruming pagnanakaw. Hindi namin ito ipapalampas. Handa na kaming maghain ng demanda. Hinihingi namin sa Riverton na agad na alisin ang lahat ng nakasasakay na produkto, magpahayag ng pampublikong paumanhin at bayaran kami para sa lahat ng pagkalugi. Hindi kinopya ng Riverton Group ang sinuman. Malinaw na ito ang resulta ng kupunan na aking pinamunuan sa loob ng maraming taon. Silang lahat, kumalma. Maraming katanungan. Ang Riverton Group ay maglilunsad ng pagsisiyasat, pangmatayog na panloob, at pinapanatili rin namin ang karapatan na magdemanda sa paninirang puri. Bago malinaw ang katotohanan, ano pa ang kailangang linawin? Ang ebidensya ay matibay. Malinaw na ang Reed Corp ang unang nag-develop ng HealthLink system. Nakita mo na malaki ang merkado ng produkto namin, kaya pinili mong gamitin ang ganitong kahayupan. Lucas, dahil sinasabi mo may kumpletong R&D records, sagutin mo ako, sino ang technical na pinuno ng iyong koponan? Ang pangunahing algorithm, anong prinsipyo nito? Trade secret yan. Walang kailangang ipakita dito. Ginoong Carter, bilang plagiarist, sinisiraan mo kami isang kumpanyang nakafocus sa research para lang itago ang sarili. Mas nagpapatunay lang na ikaw ay kahiya-hiya. Ikaw! Hindi ko akalain na ang Riverton Group, isang kumpanyang ganyan, bababa sa ganitong antas. Binibining Wilson, ang pagnanakaw ng trade secret ay isang seryosong krimen. Bakit ang Riverton mapapakalugi ng ganito? Ikaw ba ang nagpasya o ang iyong manager? Ama, para sa iyo itong bulaklak. Matapos ang launch, maghanap ng pagkakataon at ibigay kay Binibining Wilson. Ama, may nangyari sa launch. Ama, may nangyari sa paglunsad. Ang Reed Corp ay akusado tayo ng pagnanakaw ng lihim na negosyo para sa bagong produkto at may kumpletong ebidensya sila. Ang presyo ng stock ng Riverton nagsimulang bumagsak. Ang lahat ng tauhan ay kinakabahan at ilang kumpanya ay nagpadala na ng sulat para wakasan ang proyekto nila sa amin. Ano ang gagawin natin na yon? Ang Reed Corp ay may kumpletong ebidensya. Si Lucas ang gumawa nito ulit. Lucas? Si ulit. Buong kasalanan ko ito. Kung hindi ko pinapasok si Lucas sa Riverton Group, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Hindi panahon na yon para sasihin ang sarili. Pakinggan mo. Una akong pupunta para pigilan ang paglulunsad. Umuwi ka sa kumpanya at tingnan ang footage para kumuha ng ebidensya. Pati na rin, para sa bagong produkto, meron pa akong ang original na draft. Nasa vault ito. Pwede rin gamitin bilang ebidensya. Kukunin ko na. Wait. Sabihin kay Kevin na i-withdraw lahat ng pera na nasa pangalan ko. Isama siya sa paglulunsad. Hindi. Ako? Lahat. Ang akusasyon ng plagiarism ay paninira lamang. Pakibigyan kami ng oras.
Ang Riverton Group ay hahanapin ang katotohanan. Hindi namin gusto yan. Binibining Wilson, sagutin kami. Sa paglabas ng lihim na negosyo, sarili mong desisyon ba ito o utos ng Riverton? Ako. Walang kinalaman ng Riverton dito. Ang aming unang pag-aaral ay pinapakita na si Margaret ang nagpabaya. Sa gisag ng lahat ng shareholder, inaanunsyo ko na patunayan na ang pangungopya ay gawa ni Margaret dahil sa paghahangad ng kita at walang kinalaman ang Riverton Group. Ang lahat ng kabayaran at pagkalugi ay pananagutan niya lamang. Ginoong Bennett, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na gawin ang desisyon na ito? Ginoong Carter, mali ka. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ako ang nagdesisyon. Ang lahat ng sinabi ko ay pinirmahan na ng lahat ng shareholder. Ginoong Carter, tingnan mo mabuti. Keo? Bilang presidente ng grupo, hindi ko ito pinirmahan. Kaya ang pahintulot na ito, walang bisa sa batas. Ginoong Bennett, hindi ko hahayaan ang sinumang taga-Riverton na magdusa mag-isa. Ethan Carter, huwag kang magpakataas damdamin. Alam mo ba na ang pangyayaring ito ay nagdulot sa grupo ng malaking pagkalugi? Ipaliwanag mo ng malinaw. Ipaliwanag mo kay Ginoong Carter, hayaan silang dalawa. Harapin ang katotohanan. Ginoong Carter, dahil sa paglulunsad ng bagong produkto ngayon, pinigilan ng bangko ang lahat ng mga account ng kumpanya. Ang pananalapi natin ay tuluyang nakapahinga. Di na natin mabayaran ng utang, lalo na ang pamasahe ng empleyado. Bukod pa, mahigit 100 ng kumpanya ang nagpadala ng sulat. Hinihingi na ipahinto ang lahat ng proyekto. Ano? Ginoong Carter, kung hindi mo hayaan si Margaret ang managot na yon, maaring malugi ang Riverton Group. Kung mangyari yan, sino ang magbabayad ng pagkalugi? Riverton Group malulugi. Hindi pwede. Hindi ko hahayaan ang gawaan ni Richard. Masira lang. Ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Richard, hindi mo kailangang... Ginoong Blake, wag magmayabang. Kukunin mo? Anong ipagtatanggol mo? Bilang chairman ng grupo, palaging pinaghalo ang trabaho at laro. Pamilya ang inuuna at ipinapabayaan ang interes ng grupo. Saan mo ilalagay ang Riverton Group? Ginoong Bennett, dahil pinag-uusapan na natin, tanong ko lang, nang maluba ang problema ng grupo, sino ang sumipa sa amin habang kami ay nahihirapan? Sino naman, bago pa man malinaw ang katotohanan, ang nagmadaling maghanap ng sinasabing may sala? Alam mo ba, para sa bagong proyekto, gaano karaming kapital ang kailangan? Alam mo ba, ang aming R&D staff, gaano nila pinaghirapan ang proyektong ito? Kung aminin natin ito at tanggapin ang sisi, ito ay tunay na dadahilan para mapahiya ang Riverton Group. Huwag mo akong pangaralan ng mga malalalim na salita. Huwag ka na magsalita, Richard. Ginagawa mo lang ito para protektahan ang iyong kabit, di ba? Alam ng lahat ng executive na si Margaret Wilson ay isang malungkot na simp para sa'yo. Ikaw? Huwag ka nang magsalita. Ano? Nasaktan ba kita? Sila lahat, bilang mga shareholder ng Riverton Group, ayaw nating makialam sa kanilang personal na buhay. Ngunit na yon, abuso ni Ginoong Blake ang kapangyarihan para protektahan siya. Ang paglabas ng lihim na data, hindi pa rin nalutas. Apektado na ang payroll. Hindi na namin mabayaran ang mga empleyado. Para sa interes ng kumpanya, ang lupo ng Riverton hindi manonood lang, habang ang walang kwenta, inutil na chairman, sirain ang grupo. Oh my God! Di ko akalain ganito si Ginoong Blake. Pinapahalaga niya ang babae kaysa sa kumpanya. Parang balas na ang Riverton. Tahimik, lahat. Ngayon, ako, si Richard Blake, ay nangangako sa inyo lahat sa aking pangalan.
Hindi babayaran ang anumang supplier na nakikipagtulungan at hindi namin ipapahuli ang sahod ng empleyado. Malalaking salita. Alam mo ba kung magkano ang kailangan ng Riverton para malampasan ang krisis? Alam ni Ginong Blake. ₱1 bilyong na cash. Pinadala ni Ginong Blake ang mga track, ₱5 bilyong na cash. Sapat na para sa lahat ng pang-urgenteng bayad. Wow, 5 bilyong cash. Parang inubos ni Ginoong Blake ang kanyang vault para sa amin. Grabe, ang laki. Paano nagawa ni Ginoong Blake mag-ipon ng ganito sa maikling panahon? 5 bilyon lang para sa pang-urgenteng bayad. Kung maubos ang pera, tapos na tayo at uwi na lang. Ginoong Bennett, sa daan dito, nag-compute na ako. Si Ginoong Blake, ipinasok na ang lahat ng likido niya para malampasan ang krisis. Kahit walang kita ang grupo, kahit $1, mapapatakbo pa tayo ng hindi bababa sa 2 taon. Grabe! Hindi makapaniwala. Grabe, si Ginoong Blake mayaman. Kaya tinawag siyang cash king ng lungsod ng harbor. May ganitong pera, siya ang pinakamayaman dito. Ginoong Bennett, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? May reklamo pa ba? Wala na. Kevin, ilagay ang pera sa account ng kumpanya para malampasan ang krisis. Opo. Naayos ang pera, pero ninakaw mo ang trade secret ng Reed Corp. Hindi pa tapos. Richard Blake, abangan mo ang subpeona ng korte. Ikaw at ang iyong kabit, maghanda na sa kulungan. Itigil mo. Pinagula mo ang Riverton Group, tapos aalis ka lang? Binago mo ang Riverton sa kabuuan at akala mo makakatakas ka? Viv, kami! Huwag kang magmukhang karumal-dumal. Lucas, tapos na ang magandang araw mo? Anong sinabi mo? Anong balak mo? Lahat tungkol sa paratang na kinopya ng Riverton ang HealthLink system ng Reed Corp, ibibigay ko ang katotohanan ngayon. Ang lahat ng ito ay balak ni Lucas na kanyang ginawa. Vivian! Pinagpalit mo ako. At ngayon, nag-iimbento ka na, di ba? Mayroon akong ebidensya. Ikaw? Sa tingin mo mababago mo ang katotohanan sa pagsasalita lang? Hindi kita ipinakulong noon. Masyado kitang pinagpatawad. Hayop ka. Ngunit ngayon, hindi ka na magiging swerte. Lahat, sinamantala ni Lucas ang dating posisyon niya sa Riverton, ninakaw ang pangunahing data ng CV Medical Assist at ipinagalat sa Reed Corp. Ginamit ng Reed Corp ang data para kopyahin. Agad nilang inilabas. Pagkatapos ay kami pa ang sinabing nagkopya. Ang Reed Corp ang totoong nagnakaw ng teknolohiya. Kaya pala ganoon. Alam ko na, isang malaking kumpanya, hindi magkakopya. Malupit si Lucas. Sinadya na kaming sirain. Vivian, tigilan mo ang pambobola. Sinabi mong ako ang nagnakaw. Nasaan ang ebidensya mo? Hindi ka talaga titigil hanggang sa mapahamak. Lahat, tingnan nyo! Totu! Silipin nyo! Pumasok siya sa database ng R&D. Walang nakahuli. Nalagay ko sa alanganin ang kumpanya. Pinapayayag ko. Nasa R&D ako. Paano nyo patunayan ang kopya ko ay data ng medical system? Log ng operasyon ng server ng R&D. Kitang-kita dito na may external device ang nagkopya lahat ng core data ng CV Medical Assist. Kailangan ko bang ipakita ang log na ito at ipareho ang oras na nakuha mo ang data? Huwag niyo kalimutan, noon ako ay empleyado ng Riverton Group.
Si Ginoong Blake pa nga ang nagbigay ng access sa akin. Si Binibining Linwood nandoon din. Hindi nyo itatanggi yan, di ba? Tsaka, kahit kopyahin ko, paano nyo patunayan na ginamit ko ang data nyo? Saan ang original database? Ilabas at ipareho. Kung hindi, ibig sabihin, ang original data ay nawala na? Ano? Tama ba ako? Sa tingin mo ba, pag tinanggal ang original data, wala nang patunay na Riverton ang may-ari? Isang draft ito mula 20 taon na ang nakalipas. Ang orihinal na draft. May eksaktong petsa dito at ang kanyang konsepto ng disenyo. Walang pruweba pa rin. Paano mo patutunayan na totoo ang draft na yan? Oh, pwedeng peke. Ipaliwanag mo ito. Bakit ang produkto ng Reed Corp kinopya pa ang code sa draft ko? Mula 20 taon na ang nakalipas, walang binago at dinikit lang. Ang code na yan ay pinaikling ng pangalan ko at ni Margaret. Palaging nating ginamit bilang anchor point. Ngayon, ito na rin ang pinakamalakas na pruweba na ninakaw mo ang aming trade secret. Imposible! Nilinis ko na lahat ng bakas. Lucas, sa mundo, walang pader na hindi masira. Sinabi ko na sa pulis ang lahat ng ginawa mo. On the way na sila para arestuhin ka. Ngayon, babayaran mo ang lahat ng ginawa mo nun. Security! Kung ako babagsak, wala. Sa inyo ang makakatakas. Ha! Okay ka lang? Ha? Mali ako! Nananalangin ako! Patawarin mo ako! Nananalangin ako! Papalagpasin ka? Managinip ka na lang. Lucas Reed, hindi lang ikaw ang mapaparusahan. Ang buong pamilyang Reed. Babayaran ang lahat ng iyong ginawa. Mawawala ang lahat sa iyo. Mula ngayon, sa lungsod ng Harbor, walang lugar ang mga Reed. Bitbitin siya! Tapos na ang lahat. Okay ka lang? Okay lang ako. Ama, di ba sinabi natin pagkatapos ng paglulunsad, bibilhin natin si Binibining Wilson ang pinakamalaki at pinakamagandang bouquet? Margaret, sa mga taon na ito, nabigo kita. Hindi ko nagawa manatili sa iyo at tapusin ang ating pangarap. Mula ngayon, ipapangako kong babawi ako. Hindi ko alam kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Papayagan mo ba akong magbago? Matagal ko nang hinihintay ang sasabihin mo. Ama! Binibining Wilson! Binabati po kayo! Anong pinagtatawanan mo? Panahon na baguhin ang tawag mo sa kanya. Oo nga. Ina... Para sa iyo ito? Ang kapal naman. Salamat, Ina. Sige, tapos na ang biro. Mahalagang araw ngayon. Umuwi tayo na magkasama at magapunan bilang pamilya. Umalis na tayo.